Okay, so panoorin natin to, si Sas versus si Vice na the main event. Let's go. May mga high spenders kasi kami kunya sa comedy ba, tapos kasama sila after ng gig, o talagang kain tayo, tapos minsan isasama sila sa casino, bibigyan sila ng paglaro. Okay, so ganito yan, TLDR nitong video na to. Si Vice kasi, alam naman natin na ongoing pa rin yung pagpopromote niya ng sugal. Ako kasi, nag-promote din ako dati. Kaso na-realize ko na nakaka-apekto ako sa mga tao. The problem with this kind of promotion kasi, miski sabihin mo na sa tao na game responsibly ha, hinay-hinay lang. Sa dami ng nanonood sa'yo, ako, maliit na influencer lang ako, 100, halimbawa, 100 lang yung nanonood sa akin, which is, in reality, malapit doon. Kung yung 100 na yon nagsugal, yung 99 nakinig sa akin, may isang hindi makikinig doon. Yun yung nakakatakot talaga eh. Yung isa na yun yung malululong at masisira ang buhay. That will affect yung family niya. So ako, personally, tinigil ko na siya after nung stint ko with that sugal promotion. Tapos sabi ko ganun, what if lumipat ako sa legal? Yung legal, tinigil ko din. You know why? Kasi ganun din yung problema eh. Yung 99:1 na analogy na sinasabi ko. Yun din sana yung ma-realize ni Vice. Kasi si Vice kasi ongoing pa rin yung kanyang, siguro nakakontrata siya with the gaming company. And usually kasi yung manager ang magde-decide kung ano yung susunod na gagawin ni Vice Ganda. If sinabi ng manager na eto, ang dapat ko yung i-promote, go lang. Wala akong magagawa doon. Kasi it's big money yan, end of the day. Now, kaso nga lang talaga, ang gusto ko lang sanang paintindi sa tao is hiwalay nyo yung arguments. Kasi yung pagsusugal is just another form of vice. Diba? Mamaya explain natin yan. Pero kay Sas muna tayo. Now, ang ginagawa ni Sas ngayon is nire-redirect niya yung issue. Ang issue kasi dito, yung sinabi ni Vice Ganda doon sa West Philippine Sea. Tama. Ano to eh, misdirect, ginugulo niya yung tawag dito, yung argumento eh. Kasi ang hindi naman yung pagsusugal ni Vice Ganda ang issue dito eh, or pagpo-promote niya ng sugal ang issue dito. Ang issue dito is yung West Philippine Sea, yung sinabi niya kay Tatay Digong. That's it. Yun yung kailangan yung intindihin dito sa issue na to. Nothing to do with his position sa pagsusugal. Does it lessen the credibility of Vice Ganda? Well, to begin with, the person is a comedian. He's an entertainer. He is not a political analyst. He is not a learned individual. Hindi eh. This person is an entertainer. So, inconsistency will be running amok. Even the professionals, kahit lawyer ka, meron ka pa rin inconsistencies sa arguments mo. Kahit na you are the best debater, the best analyst in the world, meron pa rin inconsistencies dyan. So, what do we do? Dapat, yung mga ganitong bagay, we take it at face value. Wag muna natin lagyan ng ibang rekado. Kasi gugulo lang yung storya. Mamimislead lang yung tao. Alam ko pa nga eh, na isa sa mga pinakamalalaki niyang sponsor doon sa kanyang concert ay yung sugal niya. 'Di ba? Nakita niyo yung malaking banner na nandoon sa likod, 'di ba? Nagpi-picture sila doon. So, ibig sabihin, I am aware of that. But it does not lessen the satirical joke ni Vice Ganda. Kasi I'm separating it eh. Kino-compartmentalize ko na tinatawag eh. So, pero as DDS, kailangan nilang maghanap ng butas kay Vice Ganda. And this is the biggest hole na pwede nilang makita kay Vice. Okay, angat natin. Sabi ni Sasnig dito, McDonald's is supposed to be a family-oriented brand, yet their endorser, Vice Ganda, is also promoting one of the reasons families break, online gambling. May studies naman talaga. I cannot actually refute this. Talagang ang gambling affects family members. Okay, dito sa Pilipinas wala pa siguro, pero worldwide, yun yung nagiging yun yung studies dito. Pero does that yung pagpo-promote ba ni Vice ng sugal, does it lessen the impact of the joke? Does it make it untrue? Ang ginagawa nila kasi they are attacking the person who spoke. Yung credibility niya binababa nila. Ako hindi eh. Kasi whether you like it or not, influencers, celebrities, especially in the caliber of Vice Ganda na may malaking platform, they are larger than life. They are not just the people that they are born with. Hindi na siya si Jose Vizcarral na parang ikaw, hindi ka na rin si Alan Sasot.
Hindi ka na si Alan, hindi na siya si Jose. Siya ng Alan Jose. Parang pwede sa Itbulaga yun, ha? Joke lang! Joke lang! O, tuloy ang argumento. So, si Vice Ganda is larger than life. Why? Kasi malaki yung platform niya eh. So, we should just take it at face value, yung sinabi niya. Wag muna yung ano niya, yung credibility niya. Or dahil nagpo-promote siya ng online sugal. Kasi this person can always say na ang stand ko is the same with your government. 'Di ba? Ang ano stand ng government? Game responsibly. Anong sinasabi niya? Game responsibly din. O, ibig bang sabihin nun, kung tatanggalin niyo na yung credibility ko because parehas kami ng stand ng gobyerno. That's the point eh. Kaya tayo medyo naguguluhan dito sa storya na to. Hiwalay-hiwalay muna natin. Let's just take it at face value at this very moment. Kasi nga, gugulo yan. Yun ang gusto nilang mangyari. Tanggalin nila yung credibility ni Vice through the promotion of gambling. O, tuloy natin. Ito, sabi dito, ulit. Vice Ganda is one of the major reason why conservative forces in the Philippines will have a massive pushback about the LGBT issues. You say, di ba, LGBT naman yung issue. Dito, gambling yung tinira niya. And dinamay niya yung isang endorser ni Vice Ganda, which is yung McDonald's, di ba? Kita niyo yung ginagawa niya, malayo na sa issue, di ba? Ano yung issue? Ang issue is yung sinabi ni Vice Ganda, West Philippine Sea and kay Tatay Digong. Different social ills. Yes, it's within the context of societal ills, yung pagsusugal at saka itong controversy about sa LGBT. But it is not the main topic. Stay within the topic, Miss Sas. Diba? We can talk about yung pagka-hypocritical point ni Vice Ganda. Pero let's just take this at face value. Kasi hindi naman yan yung topic eh. Why do you want me to argue that? Gugulo lang. You want marriage yet, okay? You want this, that suddenly became a sort of LVG advocate, messiah promoting online gambling. Oh, pumalik na naman sa online gambling. One of the worst destroyer of marriage and families. And that's just what, you want something you don't want. It is for you and why people consider it sacred. See? So, dito naman, may ibang angle naman ito. Same fundamental argument, which is yung gambling. Pero dito naman, LGBT and LGBT marriage. See? Ang layo na dun sa topic. So, this kind of, parang, in my opinion, yung mga ganitong bagay, hindi, it's a sort of unfair advantage dun sa tao. Kasi hindi naman niya, kasi ang sinabi niya is eto lang. Sana magstay na lang tayo muna doon. And, tandaan nyo, si Vice Ganda has 20 million followers, okay? And ang problema, hindi natin alam kung siya ba talaga yung kumuha ng deals nun. Kasi nga, alam mo, pag sinabi ng management ni Vice Ganda, which is I assume ABS-CBN, na eto yung dapat mong i-promote and you are under contract, GG ka. Diba? Unlike sa aming mga influencer, wala kasi kaming manager. So, kung wala kaming manager, we can tell people na ayaw namin mag-promote ng ganito. We have the volition to do that. Okay. Si Vice Ganda, hindi natin alam, in fairness sa kanya. Kasi of course, I did a lot of research dito and naintindihan ko na may mga may mga manager. Now, so, ang sinasabi ko lang, sana i-stay natin doon. Kasi pwede kong gawin yan yung ganyang klaseng argumento sa inyo. Sabihin ko, bakit? Yung sinusuportahan mo nga, admitted na mamamatay tao eh. Oh, di talo ka kaagad doon. Ano yung mas worst? Yung mag-promote ka ng sugal o literal na kumitil ka ng buhay. Oh, di ba tapos na? Parang ako na lang siya kung ganun. So, let's try to argue our point with na doon lang. Oh, bakit mali si Vice Ganda? Diba? Yung iba sa inyo kasi moral high ground, si Banat Bay naman gender. O yung isa naman yung hindi kasi introduce niya buhay ka yan eh. O Sas, baka pwede naman tayo mag-usap sa Red App. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gaga mga